17 years na siyang naglilingkod sa bayan. Walang bahid na record bilang isang mambabatas at isang public administrator. 23 years old lang po siya nang maging Vice Governor ng Ilocos Norte. Napakabata, naglilingkod na sa bayan. Di ba? Nagsisilbing, pagsisilbing ipinagpatuloy niya nang bumalik siya sa ating bansa kasama ng pamilya Marcos noong 1992. Marami nakakaalam, di ba? Bata pa lang, parang yung kanyang ama, di ba? Bata pa lang, nagsisilbi na. Bilang kinatawan ng 2nd District ng kanyang lalawigan noong taon din yon. Siya ang nagsulong ng Philippine Youth Commission para sa mga kabataang Pinoy. Para sa mga anak na naman ninyo na pag-unlad ng mga kooperatiba para sa mga guro at magsasaka. At may pagmamalaki niya na siya ang nag-unlad ng Ilocos Norte bilang isang natural, cultural, tourist destination. Pati na mga kauna-unang wind power technology sa ating bansa. Meron na tayo, nakikita nyo po sa ibang bansa, yung may LSC na gano'n. Siya po ang dahilan kung bakit meron po tayo ngayon. Biro nyo, ang laking konsumo po sa kuryente yan. Siya rin ang napiling Deputy Minority Leader noong year 2007. At siya ang nagsulong ng batas ng Philippine Archipelagic Baselines Law. Mga kababayan, kilala nyo siya, kilala ko, ating lahat. Narito ang tuloy-tuloy na mag-aasikaso sa atin. Tuloy-tuloy na mag-aasikasong Bongbong. Ladies and gentlemen, Ferdinand Bongbong Marcos! Magandang gabi sa inyo lahat. Tiga Kabanatuan, tiga Kabaysiha. Bongbong Marcos po, inyong kaibigan. Nandito po kasama ninyo. Ako ay nagpapasalamat. Napakainit naman ang salubong ibinigay niyo sa akin. At yun lamang yung isa. Sabi, akala ko ikaw si Willie. So nag-sorry na lang ako. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po, Senator Bongbong Marcos. Marunong ba po kayong magluto? Ay, naku, lahat ng klaseng luto kaya kong gawin. Ano po ang specialty ninyo? Basta kung anong gusto ng tao, kaya kong lutuin lahat. Wow. Pati yung lutong Macau, kaya ko rin. Senator, meron po, halimbawa po, iakbay po natin yung itong susunod na tanong sa pagluluto. Kung kayo po ay isang ulam, ano pong ulam ito at bakit? Hindi napakasimple dahil tumagal ako at nagsisilbisyo sa Ilocos Norte. Siguro pagka sinabi kung anong klaseng ulam, ako'y bagnet. Bagnet? Bakit po bagnet? Yun ang masarap sa amin at hinahanap ng lahat. Hinahanap ng lahat ng mga ating mga kaibigan pagka bumibisita sa Ilocos Norte. Kakain sila ng pinakbit, hahanapan nila ng bagnet, happy na sila. Ang sarap po nun. Masarap nga yun. So, masarap po yun. Pag kumain ka ng masarap, tataba ka. Pag tumaba ka, ibig sabihin, ano po ang secret po ninyo? Kasi wala po sa vocabulary po ninyo ang pagtaba. Pinakbit po yun, secret po. Yung bis na kinadamihan ko yung kain ng bagnet, yung pinakbit ang dinadamihan ko, kaya puro gulay lang muna. Tsaka aktibo naman, lalo na sa kampanya na ito, kung saan kami umiikot, at kami naman ay sumisika dahil ang nagdagandangan ng salubong ng taong bayan. Kaya nakakalimutan ko minsan yung pagkakain, kaya yung pagtataba, hindi nagiging problema yun. Wow! Ladies and gentlemen, napaganda po na sagot nyo. Isa naman po nagbabayan sa bayan. Palakpakan po natin, Senator Bongbong Marcos!